Tuwing Pebrero 14, ang mundo ay nagiging kulay pula. Ang mga bulaklak ay nagkakahalaga ng ginto. Ang mga chocolates ay parang simbolo ng tunay na pag-ibig. At ang mga puso ay tila sabay-sabay na tumitibok para sa iisang araw lamang. Pero naisip mo na ba kung saan talaga nagsimula ang Valentine's Day? Ito ba'y banal na selebrasyon o isang tradisyong nagmula sa mga Diyos-Diyosan ng nakaraan, kasaysayan at pinagmulan? Bago pa man dumating ang Kristyanismo, ang mga sinaunang Romano ay may pista tuwing Pebrero, 13 hanggang 15 na tinatawag na Lupercalia. Isang paganong ritual ito bilang parangal kay Lupercus, ang Diyos ng pagkamayabong, fertility, at kalusugan ng mga hayop at tao. Sa pagdiriwang na ito, nag-aalay sila ng aso at kambing bilang sakripisyo sa mga Diyos. Pagkatapos, ginagamit nila ang balat ng kambing upang pahiran o hampasin ang mga kababaihan. Dahil naniniwala silang ito'y magdadala ng swerte at kakayahang magbuntis. Sa huli, nagbubunutan ng pangalan ang mga lalaki at babae upang maging kapareha sa loob ng pista. Ganito nagsimula ang pinagmulan ng Valentine's Day, isang selebrasyon ng laman, kapareha, at pagkamayabong, hindi ng tunay na pag-ibig. Nang tanggapin ng Roma ang Kristyanismo, sinubukan ng simbahan na palitan ang pag-aanong Lupercalia. Noong 496 AD, idineklara ni Pope Gelasius Mimern ang Feast of Saint Valentine tuwing Pebrero 14 upang bigyan ito ng Kristiyanong kahulugan. Ngunit sino si Saint Valentine? Si Valentine ng Roma ay isang pari noong panahon ni Emperor Claudius II. Ipinagbawal ng emperador ang kasal ng mga sundalo dahil naniniwala siyang ang mga lalaking may asawa ay nagiging mahina sa labanan. Ngunit lihim na ikinakasal ni Saint Valentine ang mga nagmamahalan. Nahuli siya at habang nasa piitan, nagpadala siya ng sulat sa anak ng bantay na babae na may nakasulat, "From your Valentine." Noong Pebrero 14, 269 AD, si Valentine ay pinatay dahil sa kanyang paninindigan. At mula noon, siya ay tinawag na martir ng pag-ibig. Paglaon, noong Middle Ages, nagsimulang iugnay ng mga tao ang Pebrero 14 sa romantikong pag-ibig. Dahil paniniwala nilang sa araw na ito, nagsisimulang maghanap ng kapareha ang mga ibon. At pagsapit ng 1700 taon hanggang 1800 taon, naging uso na ang pagpapadala ng love letters, bulaklak at chocolate hanggang tuluyang naging komersyal na araw ng romantikong pag-ibig. Ngayon, milyon-milyong tao sa buong mundo ang nagdiriwang ng Valentine's Day. Ngunit, kakaunti lang ang nakakaalam na ito ay nagmula sa ritual ng mga Diyos-Diyosan. Ang araw na sinasabing tungkol sa pag-ibig ay minsang araw ng pagsamba sa mga huwad na Diyos, at ang araw ng mga puso ay nag-ugat sa pista ng laman at kamunduhan, hindi sa kabanalan. Kaya bago tayo mabighani sa mga rosas, bago tayo maakitom sa mga chocolate, isipin natin, sino ba talaga ang dapat nating ipagdiwang? Ang nilikha o ang lumikha ng pag-ibig? Aral para sa lahat. Una, ang kasaysayan ng Valentine's Day ay patunay na hindi lahat ng maganda sa paningin ay may mabuting pinagmulan. Ikalawa, ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa regalo, kundi sa katapatan, respeto, at pananampalataya. Ang mga selebrasyong walang koneksyon sa Diyos ay madalas lumalayo sa kanyang kalooban. Aral para sa mga Muslim. Para sa mga Muslim, ang Valentine's Day ay hindi bahagi ng ating pananampalataya. Ang pinagmulan nito ay mula sa pag-aanong ritual ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan na malinaw na hindi pinapahintulutan sa Islam. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, "At huwag ninyong tularan ang mga taong walang kaalaman." Surah Al-Jathiyah 45, 18. Ang pag-ibig sa Islam
ay hindi ipinagdiriwang sa isang araw lamang. Ito ay ipinapakita sa araw-araw, sa pagmamahal sa magulang, sa kabiyak, sa kapwa Muslim, at higit sa lahat, sa pagmamahal kay Allah. Ang tunay na araw ng mga puso ay kapag ang puso mo ay puno ng iman, pananampalataya. Ang dila mo ay may dikir, pag-aalaala sa Allah, at ang kilos mo ay ayon sa sunnah ni Propeta Muhammad. Panghuling mensahe, ang Valentine's Day ay maaaring puno ng puso sa paligid, pero walang saysay ang mga pusong iyon kung hindi ito tumitibok para sa may kapal. Sa dulo, hindi bulaklak o tsokolate ang sukatan ng pag-ibig, kundi ang pusong marunong magmahal ng tapat ayon sa kagustuhan ni Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.